Sabi nila, kung hinawakan mo ang isang bagay, isang tao at makikita ng iyong mga mata ang kanilang nakaraan, ituring ito na isang regalo mula sa mga Diyos o isang sumpa mula sa dyablo. Si Aida, isang ulilang babae, lumaki sa dilim ng simbahan, sa ilalim ng malamig na mga mata ng mga madre. Mula pagkabata, dinala niya sa loob niya ang isang lihim na hindi pinaniniwalaan ng sinuman sa pamamagitan lamang ng paghawak, makikita niya ang nangyari noon. At karamihan sa mga ito ay mga bagay na walang gustong maalala. Sa loob ng maraming taon, nahati si Aida sa pagitan ng dalawang mundo, ang ligtas ngunit nakakulong na lugar ng pananampalataya, at matingkad na panaginip ng kakaibang mag-asawa ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga mata. Masyadong totoo para maging guni-guni. Naniniwala siya na sila ang tunay niyang mga magulang. Ngunit bakit lumilitaw ang mga ito at bakit, sa tuwing magigising siya, tumibok ng malakas ang puso niya na para bang nakatakas lang siya sa yakap ng kamatayan? Nang gabi niyon, isang malabong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag mong tingnan ang nakaraan ng ibang tao dahil may mga alaala na kapag nakita lalamunin ang iyong kaluluwa. Alam ni Aida, hinihila siya sa isang landas kung saan walang babalikan. At hindi niya inaasahan na ang landas ay magdadala sa kanya sa mga tarangkahan ng mga taong pinangahas-ahasan lamang na tawagin ng mga tao sa isang pangalan. Aswang. May mga regalo na hindi dapat matatanggap. May mga katotohanan na hindi dapat malaman. Ngunit para kay Aida, nagsimula ang lahat mula sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata hanggang sa pagsilang. Si Aida, isang ulila mula noong siya ay sanggol pa. Ang kanyang buong pagkabata ay dumaan sa likod ng malamig na pader ng bato ng lumang simbahan, sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng mga kandila, at sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng mga madre. Ngunit si Aida ay hindi katulad ng ibang mga bata. Mula nang siya ay magkamalay, natuklasan niya na mayroon siyang kakaibang kakayahan, sa pamamagitan lamang ng paghawak sa isang tao o isang bagay ang kanilang mga alaala ay dadaloy sa kanyang isipan. Matingkad na mga imahe, malinaw na tunog, maging ang mga pabango, lahat ay magkakaugnay na parang siya ang nakaranas ng nakaraan. Noong una, akala ni Aida ay regalo ito ng Diyos. Ngunit habang tumatanda siya, mas naintindihan niya ito ay isang sumpa. Dahil karamihan sa kanyang nakita ay sakit, kawalan, at mga sikretong gustong ilibing magpakailanman. Ang mga mahabang gabi sa simbahan, madalas na managinip si Aida at ang panaginip ay palaging pareho. Isang mag-asawa, hindi pamilyar ang kanilang mga mukha, ngunit nakilala sila ng kanyang puso. Napakainit ng kanilang mga ngiti kaya naramdaman ni Aida ang sakit sa kanyang puso. Sa kanyang mga panaginip, palagi silang nakatayo sa isang malabo na lugar, inaabot siya na parang inaakay siya palayo. Hindi niya alam kung bakit malinaw niyang naaalala ang bawat detalye, ang pulang alampay sa mga balikat ng babae, ang mga kamay ng lalaki, at ang kanilang mga mata nagniningning sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Naniwala si Aida na sila ang tunay niyang magulang. At kung ang panaginip na ito ay may anumang kahulugan, pagkatapos ay sinusubukan nilang magpadala sa kanya ng mensahe. Isang gabi, nang magising si Aida, narinig niya ang isang boses. Hindi sa madre ni sinuman sa simbahan. Ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, malamig at malinaw. Huwag mong tingnan ang nakaraan ng ibang tao, baka mapahamak ka. Pero paanong titigil si Aida? Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang pagnanais na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang, at sa tuwing gagamitin niya ang kanyang kakayahan, mas lumalaganap ang kadiliman sa loob niya. Ang imahe sa isipan ng nakikinig, ang mahabang pasilyo ng simbahan, ang madilim na liwanag, ang anino ni Aida sa sahig na bato, sa dulo ay ang lumang kahoy na pinto kung saan ang lahat ng mga lihim ay naghihintay na mabuksan. Hindi alam ni Aida na ang paglalakbay upang mahanap ang kanyang mga magulang ay hahatak sa kanya sa isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim, at ang naghihintay sa dulo ng landas na iyon ay ang bagay na tanging pinaglalakas loob ng mga tao na ibulong na tawagin sa isang pangalan. Aswang. Nang umalis ako sa lungsod,
naisip kong makakatagpo ako ng kapayapaan, ngunit mula nang tumuntong ako rito, alam ko nakapasok ako sa kaharian ng isang bagay hindi tao. Umalis sa lungsod sina Aida at Kael, dala-dala lamang ang ilang lumang gamit, isang bag ng mga damit, at malabong mga palatandaan mula sa kanilang mga panaginip. Ang daan patungo sa kanayunan ay mahaba at lubak-lubak, parang isang hakbang pabalik sa nakaraan. Ang mga konkretong gusali ay nagbigay daan sa mga bukid, burol, at nakakalat na mga lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang nayon ay tahimik, ngunit ito ay isang katahimikan na nagtulak sa isa na lumingon upang makita kung may sumusunod sa kanila. Sa sandaling lumipat si Aida sa isang bakanting bahay sa gilid ng nayon, napansin niya ang mga mata ng mga taga roon. Walang lumapit. Walang nag-hello. Mga kahina-hinalang sulyap lang, bulong sa pagitan ng mga labi. Sa unang hapon, dumaan ang mga babaeng kaedad niya na tumatawa. Ang babaeng iyon, bulag ba siya? Tingnan mo, nawala ba siya? Hindi sumagot si Aida. Sanay na siya sa mga ganyang salita. Ngunit sa kanilang mga mata may higit pa sa paghamak. Takot. Ang ikalawang gabi sa nayon, ang hangin ay umihip ng malakas sa bintana. Nagising si Aida nang makarinig siya ng mga yabag sa bakuran. Mabagal. Mabigat. Parang may gustong magparinig sa kanya. Niyugyug niya si Kael na gisingin, ngunit nang tumingin silang dalawa sa labas, walang tao. Isang mahaba, hindi gumagalaw na anino na itinapon sa kahoy na dingding sa tapat. At pagkatapos unti-unti itong nawala. Kinabukasan, habang tinatahak niya ang daan patungo sa nayon, dinampot ni Aida ang isang punit na scarf na may bahid ng kayumangging mansa na tila natuyong dugo. Ikinuyom niya ito sa kamay. Kaagad, nagmingas ang kanyang mga mata at lumitaw ang isang imahe. Kadiliman. Ang tunog ng mga buto na nabali. Isang nilalang na 2 beses na mas mataas kaysa sa tao, na may mapupulang balat, mga mata na kasing pula ng mga baga, mga kuko na kasing haba at matalim ng mga talim. Hindi ito nag-iisa. Sa likod nito ay may iba pang mga figura na nagbabadya sa ambon. Nang gabing iyon, sa pagbabalik ni Aida at Kael mula sa balon ng nayon, narinig nila ang sipol ng hangin sa bubong. Pagkatapos isang malakas na tili ang nagmula sa likuran. Tumakbo! Sigaw ni Kael, hinawakan ang kamay ni Aida at nagmamadaling bumalik sa bahay. Umalingaw sa lupa ang mga yabag ng humahabol. Gumalaw ito ng mas mabilis kaysa sa magagawa ng sinumang tao. Sa ilang segundong lumingon siya sa likod, kitang-kita ni Aida matatalas ng ngipin, mga pakpak ng paniki na napunit sa hangin, at ang masangsang na amoy ng dugo. Padabog na isinara ni Kael ang pinto, inilapag ang mga lamesa at upuan sa harap niya. Ngunit sa labas ang tunog ng mga kuko na kumakayod sa kahoy ay lumangit-ngit. Idiniin ni Aida ang punit na panyo sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumitibok at isa lamang ang nasa isip niya. Hindi sila nag-iisa, sila ay isang pakete. Mabilis na dumilim ng araw na iyon. Tinakpan ng maitim na ulap ang buwan, nag-iwan lamang ng ilang kumikislap na ilaw mula sa mga hoylang. Naglakad si Aida sa desyerto na maruming kalsada, pakiramdam na dose-dosenang mga mata ang nakatingin mula sa dilim. Sa dulo ng maliit na eskinita, isang matandang babae ang hindi kumikibo sa isang lumang upuang kahoy. Ang mahaba niyang pilak na buhok ay bumagsak hanggang balikat, ang malalalim niyang mga mata ay tila tumitingin sa kaluluwa ni Aida. Hinahanap mo ang iyong mga magulang, tama? Mahina at paos ang boses niya, pero parang tumutusok sa puso niya ang bawat salita. Patay na sila, anak ko. Ang mga salita ay nahulog na parang kutsilyo. Ngunit mabangis na tumutol ang puso ni Aida. Hindi. Alam niya buhay pa sila. Ang pakiramdam na iyon ay kasing lakas ng kanyang sariling hininga. Sa usapan, napagtanto ni Aida ang matandang babae ay isang babaylan, isang tradisyonal na shaman ng lugar na ito. Pero hindi lang siya. Mayroong 2 paksyon ng babaylan, ang isa na sumusumpa na protektahan ang mga tao mula sa aswang, at ang isa na nagbebenta ng kaluluwa nito kapalit ng kapangyarihan na nagsisilbi sa mga halimaw mismo.
Ang lalaking nagngangalang Manong Mil, ang lalaking minsang nagpakita ng kagustuhang tumulong sa kanya, ay kabilang sa paksyon ng traidor. Siya ang tulay sa pagitan ng mga tao at mga aswang, ang gabay para sa kanila upang kidnapin ang mga taong may espesyal na kakayahan. At si Aida ang kanyang pinakamalaking target. Nagising si Aida na pagtantong nakatali siya sa isang upuan, napapaligiran ng mga tahimik na figura. Ang masangsang na halimuyak ng dugo na may halong amoy ng insenso ay nagpapalutang sa kanya. Isang pamilyar na boses ang tumunog, si Manong Mil. Napakagaling mo, Aida. Pero kung mas magaling ka, mas madali kang gamitin. Humakbang siya palapit, inaabot ang kamay na parang nanghahamon. Hindi natatakot si Aida. Inibuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa paghawak sa kanya. Agad na sumabog sa kanyang isipan ang isang imahe, isang maulan na gabi, ang kanyang ama, ang kanyang mukha na haggard, ang kanyang mga mata na walang buhay, nakatayo sa tabi ni Manong Mil, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga aswang. Sa tabi niya ay ang kanyang ina, na blangko rin ang tingin. Nabulunan siya. Ang kanyang mga magulang ay hindi patay. Buhay pa sila ngunit ang kanilang mga alaala ay nabura, naging kasangkapan ng kalaban. Tumingin ng diretsyo si Aida sa mga mata ni Manong Mil. Ano ginawa mo sila? Ngumiti lang si Mil, yumuko para bumulong. Hindi namin sila binalingan. Ginising namin ang natutulog na sa loob nila. Tumulo ang luha sa mga mata ni Aida, ngunit hindi dahil sa kahinaan. Pinaghalong sakit, galit at bagong determinasyon. Naunawaan niya mula ngayon, ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa kanyang mga magulang kundi tungkol din sa pagbawi ng kanilang mga kaluluwa bago sila tuluyang nilamon ng kadiliman. Nang gabing iyon ang kabilugan ng buwan ay parang isang madugong mata na nanonood sa mundo. Makapal ang hangin sa amoy ng dugo at basang lupa. Nakatayo si Aida sa gitna ng bakanting patio, napapaligiran ng mga figurang gumagalaw sa dilim. Mula sa malayo, marahas na pumunit sa hangin ang tunog ng mga pakpak na pumapapak. Dumating na ang aswang. At hindi sila dumating ng mag-isa. Ikinuyong ni Kael ang kanyang kahoy na sibat. Ang mga kaalyado ni Aida sa mga babaylan ay nakatayo sa isang bilog na may hawak ng mga spelling na umaawit ng mga sinaunang salita ng mahina. Ang sinaunang kapangyarihan ay nagsimulang gumalaw tulad ng hindi nakikitang hangin na tumatakbo sa paligid ng patio. Mula sa dilim, dalawang figura ang humakbang pasulong. Isang lalaking may mahabang peklat sa pisngi, isang babaeng nakakupas na puting damit, walang buhay ang kanyang mga mata. Natigilan si Aida. Sila ay kanyang mga magulang. Nang sila ay ilang hakbang na lamang, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa alaala ni Aida. Ang kanyang ama na si Norman, isang matapang na mandirigma, may hawak na sibat sa isang kamay at pinoprotektahan ang kanyang ina. Isang magandang batang babaylan sa labanan laban sa aswang noong taong iyon. Magkasama silang nagligtas ng maraming buhay hanggang sa gabing sila ay inatake at nawala. Ama, ina, ako ito, Aida. Nanginginig ang boses niya. Ngunit walang laman ang kanilang mga mata. Sa likuran nila ay sumulpot si Manong Mil, ang mga labi ay pumulupot sa pagtatagumpay. Hindi na sila sayo. Isang hiyawan ang umalingaw-ngaw at umalingaw-ngaw ang mga aswang. Sinugod ni Kael si Mil, ang dulo ng kanyang sibat ay sumasalubong sa kanyang espada, mga sparks na lumilipad sa gabi. Si Aida ay nakulong sa gitna, ang kanyang mga magulang sa kanyang harapan, ang mga nakakatakot na anino na gumagapang sa kanyang likuran. Masisira lang ang control spell kapag naramdaman ng taong kinokontrol ang totoong memorya. Alam ni Aida na para mailigtas sila, kailangan niyang hawakan sila. Ngunit ang ibig sabihin nito, kailangan niyang ibagsak ang sarili niyang mga magulang sa gitna ng larangan ng digmaan. Nagmamadali siyang sumulong, napigilan ang laslas ng kanyang ama, iniwasan ang suntok ng kanyang ina, at sa wakas dumapo ang kanyang kamay sa kanilang mga balikat.
Nagliyab ang liwanag sa kanyang isipan, ang imahe ng paghawak nila sa kanya bilang isang sanggol, ang mga tawa, ang mga oyayi, at pagkatapos ay ang paningin ng dugo, ang nakakadurog ng puso na hiyawan habang sila ay kinakaladkad sa kadiliman. Saglit kumislap ang kanilang mga mata. Ngunit bago pa sila tuluyang magkamalay, isang dambuhalang aswang ang nagpatumba sa kanilang tatlo sa lupa. Ibinaba ni Kael si Mil gamit ang isang sibat sa kanyang balikat, na napilitang umatras. Inipon ng mga kaalyadong babaylan ang kanilang lakas para itulak pabalik ang mga aswang. Ang pulang buwan ay unti-unting lumubog sa likod ng mga ulap, ang tunog ng mga pakpak ay nawala. Ang mga magulang ni Aida ay hinila mula sa labanan, ngunit ang kanilang mga mata ay malabo pa rin, ang kanilang mga alaala ay hindi pa ganap na bumabalik. Ang babaylan ay humakbang pasulong, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Aida, at bumulong, ang labanan ngayong gabi ay simula pa lamang. Hindi pa tapos ang propesya, anak ko. Tumingala si Aida sa langit. Naghiwa-hiwalay ang mga ulap, nagsiwalat ng kulay pilak na puting buwan. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya ito ay pansamantalang kalmado lamang bago ang tunay na bagyo.